isa pa namin pag-uusapan ay tungkol ito sa controversial na divorce bill na inilusot, kapareho din sa controversial nila na pagpapalusot ng Human Rights Defenders Bill ng CPP, NPA, NDF. Pero mga kababayan, ulitin po natin. Bakit nagkakaroon ng extraordinary focus of attention ang gobyernong Marcos Jr. sa Davao City na ipakita kung si Atty. Marlon Rosantog pa yung muscle flexing niya? Kami na ang may kahawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Kaya naming gawin ang gusto naming gawin at pag kayo ay pumalag, may kalalagyan kayo. May 2 batalyon na SAP na nakabantay dyan at anytime na lumabas at ipalabas at ipatupad ang International Criminal Court bogus warrant of arrest sa mga kay Duterte at sa kanya mga tauhan, ay dadamputin namin kayo. At kapag natunugan namin na kinakanlong ninyo si Pastor Kibuloy, ay pati kayo ay mananagot dyan sa Davao City. Yun po ang mensahe na yun. Ito po ay isang pagpapakita ng high-handed level of intimidation and harassment, pero ang ugat niyan ay insecurity. Insecured po masyadong gobyernong ito sa impluensya ni Pastor Kibuloy at ng mga Duterte for a popular support. Attorney Rosantog and Peter Caramon, babalikan natin ito sa susunod na mga talakayan. Napakaganda po ito, pero hindi natin palalagpasin itong isang punto na gustong talakayin ni Attorney Marlon. Kami po ay naninindigan na dapat ang pagbubuo ng pamilya ay nakabatay sa pagmamahal at pangangalaga sa kabutihan ng mga anak at mag-asawa at hindi abusado na relasyon, lalo na po hindi inaabuso ang mga kababaihang asawa at ang mga anak. At dapat po ito ay tinitingnan ng Estado, hindi lamang ng simbahan at ng relihiyon. Attorney Bosandog, what's your take dito sa controversial divorce bill na inisponsor ni Lagman at nailusot sa floor sa plenaryo ng House of Representatives? Pag-usapan natin ang divorce sa Pilipinas at bakit tayo na lang kasamang Vatican ang wala pang divorce law. In reality, there's a divorce law in the Philippines. Hindi totoo na kahit ang simbahan ay may divorce. Pero tawag nila siguro dyan annulment or declaration of nullity of marriage. But in all aspects of our society, kahit sa Muslim brothers natin, merong may annulment of marriage. And even the IP communities, there is annulment of marriage. Pero nagkaroon lang siya ng lately na it was not recognized by the Supreme Court, but even prior, may mga ganyan na. So it's a part and parcel of our society, even historical, mga 1901, 1905, meron tayong mga absolute divorce law sa Pilipinas. Simple lang naman tayo dyan we do not agree to a divorce na yung parang tinatawag nilang drive-thru. Ibig sabihin na no fault na pag isang umaga, gumising kayo at ayaw nyo na magsama, nagpile tayo ng divorce, So, we do not agree to that. Ayaw mo ng ganong pagtingin mo, yes, because, yun ay delikado. Because but more than that, we believe in the sanctity of marriage. Okay. As the basic foundation of our society, as a basic foundation for our government. And simple lang naman yan it's a responsibility that you have to carry through. Hindi pwedeng hindi na kayo masaya, bigla na lang kayo isipin na mag-divorce na lang tayo. Because we have to look at the darker side of marriage. The darker side of a society that we feel to discuss. Halimbawa, alam ko to kasi I was 9 years na Solgen, di ba? And of all our cases, kasama na dyan ang annulment of marriage kasi hindi pwedeng magkaroon ng hiwalayan ng annulment of marriage na walang participation ng state. Okay. So babasahin mo lahat ang kwento. Halimbawa, nag-file siya kasi yung asawa niya is na-convict. Halimbawa, na-convict siya ng life imprisonment kasi sa titinda ng illegal drugs. Sasabihin mo ba na wala siyang karapatang mag-file ng divorce? Okay. Pangalawa, yung anak niya, kasi siya, parang step daughter, mga ganyan, ay naging subject ng sexual harassment ng kanyang partner. Sabihin mo na, pag-usapan ba natin yan? There are darker sides of society where we say na that is no longer marriage. Ang sabi ng Supreme Court, marriage is founded on love, support, in respect. When all those elements are no longer there, it's no longer marriage. So what you're doing is that you're not protecting marriage anymore. You are complicit to a relationship that does not respect the basic idea of marriage. Yung abusado na. I want to very clear on that. Na we do not agree to a divorce that is without fault. Yung mga no-fault divorce na tinatawag. We only agree when the ugly
side of society rear its head. And it's no longer, nandun yung mga consideration, halimbawa, mga anak, buhay ng tao. Dito sa version sa House, bago ang komentaryo ni Caramon, kasi sa mga kababayan po, kami po, nung kami aktibo pa sa Communist Party of the Philippines, may divorce po kami. Oo, tama. Sabi ng panisan tama. May proseso kami ng diborsyo. At pagpuprograma, pagbubuo ng relasyon, at paano binubuwag ang isang relasyon sa approval ng mga higher organ ng Communist Party of the Philippines. But that's another issue. Because I did not divorce my wife. I divorced the party. I divorced the CPP, NPA, NDF, but I went back to my family and my wife. And that was the very correct decision. Attorney Busantog, ano po ang nakikita ninyong loophole o parang kakulangan at pwedeng maabuso dito sa divorce bill na ipinasa sa House? But why are you speaking about that? Ayaw mo sa divorce na by no fault? Okay naman yung actually yung final na version yun. Kasi I think that was the version that has been repeatedly filed for how so many years now. Siguro may mga ibang aspect like irreconcilable differences that we have to clarify anong ibang ibig sabihin yan. But I agree that there should be a way to nullify marriages that's no longer working for, that's no longer within the context of what marriage should be. Kasi as a family, the creation of a family. Ang gusto kong i-discuss dito yung kaso ni Marivic Herona. What is that? Ito yung lumabas yung tinatawag nilang battered woman syndrome. Oh. Okay. Napatay niya ang kanyang asawa. Kasi paulit-ulit siyang naging subject to physical abuse. Repeatedly. Supreme Court record ito. Yes. Dito yung lumabas yung tinatawag nilang battered woman syndrome. At during the time na nangyari, she was 8 months pregnant. Wow. Okay. Terrible. Nanggaling sa sugal yung kanyang asawa, binugbog na naman siya. At sa kanyang mind, dun sa psychological report niya, parang lagi na lang siyang takot na he will be subject to physical abuse talagang. At sa record ng kanyang psychiatrist, parang more than 6 times siya na-admit sa hospital because of physical abuse. Severely traumatized. Traumatized siya. Kaya yung nangyari sa kanya is that came that fateful day. Napalo niya ang kanyang asawa because takot na siya. Parang there is that trauma na may subject na naman siya sa physical abuse. Sa bugbuga na naman. And the fact is, buntis siya ng 8 months. Terrible. Okay. These are the realities of life na we have to admit. Hindi po lahat ng marriages is it's all about teddy bears and butterflies. No? Tama. But when comes time na meron na talagang ganitong nangyari, yung repeated physical abuse, wala bang karapatan yung kanyang asawa na sabi niya, it's too much of this, I want to get out of this marriage. Yun ang punto mo. Yun yung punto ko. Na dapat ang pagdidiborsyo ay nakabatay sa makatarungang dahilan, hindi po sa baratilyo sale. Yes. Na dahil may pera ka lang at out of convenience may kursunada kang babae o kursunada kang lalaki, makikiapid ka para hindi ka mateknikal, magdidiborsyo ka. Hindi po ganun ang proseso ng divorce na pinoposisyonan ni Attorney Busantog, kung hindi divorce na nakabatay sa makatarungan, matuwid na pagputol ng kasal upang isalba ang mga anak at ang mga inaabusong partner, lalo ng kababaihang asawa, sa isang mapang-abuso na uri at hindi makataong relasyon na umiiral na binabind ng kasal at hindi makaalis ang mga anak at ang mga asawa na babae. Tama yun. Tama bang kuha namin? Yes. You must exhaust all the possibilities na magkaroon ng amicable settlement, na ituloy yung kasal. But there comes a time when the state intervention ends and the personal circumstances of the marriage should come into play. Okay. Klaro so, Peter, on the last part, bago tayo... I think kasi ma-approve to na law. Mukhang, ito yata ang next challenge next to reproductive health bill noon na naging reproductive health law sa Pilipinas na binangga ng puwersa ng simbahan, lalo na ang Roman Catholic Church na siyang dominant church group sa Pilipinas. Caramon, ano ang pagtingin mo sa usaping diborsyo sa bilang nanggaling tayo sa isang organisasyon na may liberalism on pagtrato sa kasal at sa mga relasyon, basta dapat nakabatay ito sa makatarungang pagsasama at hindi ito dapat nakasulat sa ang kontrata ng pagsasama sa bato. Kaya may diborsyo sa loob ng Communist Party of the Philippines. Alam mo ka, Eric, no? Attorney Marlon, speaking of divorce, no? To be very frank and candid about sa issue, I may not be
The ideal resource person. the proper person, qualified to issue any statement regarding dito. Sa halip, kasi alam naman natin nung nangyayari na, ang nangyayari kasi yung marriage, parang nagbibigay ng karapatan sa isang lalaki. Yeah, lalo na sa i-rape lalaki. niya yung asawa niya. Isa yun. Ha? Para maintindihan, baka akala ng iba na kung mo kasal kayo, merong obligasyon yung asawa mo na tumihaya anytime na gusto mo. That cannot be. Hindi pwede yun. So sa halip, siguro, hindi ko alam yung baka kinakailangan palakasin nila yung batas para sa proteksyon ng kababaihan at saka ng mga bata. And against sa mga mapang-abusong asawang lalaki. Precisely, yun na nga. No? Yung wala na kasing sasama pa, gagrabe pa na pang-aabuso, kundi yung re-raping ka ng asawa mo. Yes. Ayaw mo na eh. Maraming dahilan Pagod na kung pagod bakit ka na sa ayaw mo na trabaho. siguro. Yes, oo. At saka yung asawa mo ng bababae, alam mo. Oo. No, at meron pang mga lalaki na nag-uuwi ng Isa babae pa yun. nila doon mismo sa bahay. Bastusan talaga. Kasama. Sapagkat wala siyang kakayahang pinansyal na ikuha ng ibang bahay. Very Yung kanyang So para sa'yo, palakasin yung yung proteksyon sa mga kababaihan Yan. at sa kabataan in a marriage. And then palakasin at pataasin ang penalty at mga Yes, punishment yes. sa mga mapang-abuso at mapanupil at nananakit at mga babaerong mga asawa. Sorry maraming matatamaan dyan sa loob ng Kongreso. Exactly. Halos lahat sila. Yung mga Mga politiko. Yung Tambaloslos et al. Na yan. Di ba? Yan. Babalikan po namin ito ni Attorney Marlon Bosantog. Klaro po tayo that these are sensitive social issues with moral and cultural implications and possibly about challenges from some religious sectors. Babantayan natin ito kasi hindi pa naman siya batas pero sabi ni Attorney Bosantog mukhang gaining ground for another support sa Senate. Napas na to sa committee sa Senate. Sa Senate. Approve na siya. Si sa Ontiveros ba ang lead nito? Family yata On family relations and children yata ang committee malamang, niya. malamang. Si Ontiveros. Pero siya pro siya Pro siya. Dapat lang. Alam niyo na kung anong dahilan. Boy AK-47. The Senate President right now was able to was granted the annulment of marriage. Yeah. And then Ay, oo. some senators, si Pimentel, no? Si Pimentel. So, what is available to these people should be made available to the ordinary people. Basta hindi siya baratilyo sale. Oo, tama naman yun. Kasi we have May the tamang responsibility base. to protect marriage. And the family. Yes, and the family. Okay.